Hanggang makauwi sila sa mansyon, ay hindi pa rin kinikibo ni Micaela si Gerald. Makita lang niya itong lumalapit ay iniiwasan na agad niya ito. Nahihirapan man ang loob niya. Sa pag-iwas dito ay pinangatawanan niya dahil iyon lang ang alam niyang paraan upang masupin ang umuusbong na damdamin niya para dito. Naging abala si Jay sa pag-aasikaso sa mga negosyo nito kaya hindi na siya nahirapang iwasan ito. Halos malalim na ang gabi kung umuuwi ito at madaling araw naman kung umaalis. Alam niya ang bawat galaw nito dahil palihim na pinapakiramdaman pa rin niya ito. May mga gabing hindi siya nakakatulog dahil hindi siya mapakali hanggat hindi niya nasisigurong nakauwi na ito. Pakiramdam niya ay lalo pang tumitindi ang nararamdaman niya para dito. Simula nang iwasan niya ito, parang gusto tuloy niyang maniwalang ang pag-ibig kapag sinusupin ay lalong tumitindi dahil iyon ngayon ang nangyayari sa kanya. Nang gabing iyon ay pinasya niyang magpalipas muna ng oras sa terrace dahil hindi niya naman siya nakatulog. Sinusumpong na naman siya ng homesickness niya. Miss na niya ang kanyang papa. Ilang beses na niyang tinangkang tawagan ito pero hindi niya itinutuloy dahil nagdadalawang isip pa rin siyang makipag-usap dito. Huminga siya ng malalim. Nang maramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, naiyakap niya ang kanyang braso sa kanyang katawan. Sleepless? Muntik na siyang mapasigaw nang marinig ang boses ni Jay. Nakita niya itong nakatayo sa kabilang panig ng terasa. Kanina ka pa ba rito? Hindi niya akalaing gising pa pala ito. Yes, nauna ako sa iyo. Nilapitan siya nito. Akala ko'y nakita mo ako kaya ka nagpunta rito. Hindi ko alam na nandito ka. Kung alam ko lang ay hindi ka napupunta rito. Why? Malungkot na tanong nito. Napayuko siya. Iniiwasan mo ba ako? Bakit? May nagawa ba akong masama para iwasan mo ako? Masuyong hinaplos nito ang kanyang pisngi. Wala. Pero bakit nga? Magmula nang dumating tayo galing sa Subi, ay napansin kong lumalayo ka na sa tuwing tatangkain kong kausapin ka. Kung si Dayan ang problema, pinutol niya iba pang sasabihin nito. Let's not talk about her, okay? I understand. Alam ko kung sino siya sa buhay mo. You do? Nagtatakang tinitigan siya nito. Yes. Alam kong siya ang babaeng nais mong pakasalan. Gusto sana niyang idugtong pero umimid ang kanyang dila nang ilapit nito ang mukha nito sa kanya. Can I kiss you, Micaela? Bulong nito. Ha? Hindi niya alam kung matatawa siya sa paghingi nito ng permiso. Gayong ilang beses na siyang hinalikan nito. Ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito. Ipokrita siya kung hindi niya aamining pinananabikan din niya ang mga halik nito. Pagkatapos nilang pagsaluhan ang marubrub na halik, ay hinapit siya ni Jay. At kontentong umupo ito sa sofa kasama siya. Isinandig nito ang ulo niya sa dibdib nito, habang mahigpit na hawak nito ang isang kamay niya. Ang isang kamay naman nito ay masuyong humahaplos sa kanyang braso. May gaganapin na party rito sa linggo, sabi nito, habang dinadampian ng halik ang kanyang mga palad. Ano ang okasyon? Nakangiting tinitigan siya nito. It's my birthday. Talaga? Napaayos siya ng upo at hinarap ito. Happy birthday. Thank you. Maayos na ang lahat na kakailanganin sa party. But I still prefer your suggestions. Gusto ko sana ikaw ang bahala sa mga preparation. Is that okay with you? Sure, why not? Masayang sang-ayon niya. Salamat sa pagtitiwala mo. I assure you, hindi ka mapapahiya sa mga bisita mo. Nakangiti muli siyang kinaabig nito
at kinintala ng halik sa mga labi. Nasisiyahang pinagmamasdan ni Micaela ang bakuran. Nakahanda na ang lahat. Maayos na rin ang mahabang mesang kinaroroonan ng mga pagkain. Maya-maya lang ay darating na ang mga bisita ni Jen. Naipesya niyang magbihis na rin. Nagulat siya nang madatnan niyang isang kahon sa ibabaw ng kanyang kama. Agad na binuksan niya iyon at tiningnan ang laman niyon. Ang ganda. Excited na iniladlad niya ang isang almond green na spaghetti strap formal dress. Hanggang sakong ang haba niyon at may slit sa isang side na tansya niya ay aabot sa kalahati ng hita ng magsusuot. May makasama rin itong isang pares na high-heeled transparent strappy sandals. Nakangiting bumungad si Jay. You like it? Nilapitan siya nito at dinampian ng halik sa mga labi. Napakakisig nito sa suot na 3-piece suit. It's beautiful. Thank you, Jay. Napayakap siya rito. Kulang pa iyan para makapagpasalamat ako sa mga kabutihan mo. Masuyong tinitigan siya nito. Akmang hahalikan na naman siya nito, pero mabilis siyang nakaiwas. You better go. Baka hinahanap ka na ng mga bisita mo. Inayos niya ang kwelyo nito. Kailangan ko na rin magbihis. Dahil aayusan ko pa si Giselle. Okay. Anito pero mabilis na ninakawan siya nito ng halik. Bago natatawang tinalikuran siya nito. Naiiling pero nakangiting nagbihis na rin siya. Pinalian niya ng puting ribbon ang kanyang mahahabang buhok. Nagpahid rin siya ng lipstick at manipis na blusher. Ilang beses sa sinipat niya ang sarili sa salamin bago siya lumabas ng kwarto. Pinuntahan niya si Giselle sa silid nito. Nakita niya nakabihis na rin ito. Napakaganda nito sa suot na pink dress. May suot din itong headband na kakulay ng suot nitong damit. Ang ganda-ganda mo, sweetie. Nanggigigil na pinisil niya ang pisngi nito. Iyong surprise natin sa daddy mo. Huwag mong kakalimutan. Isipin mo lang na tayong dalawa lang ang nasa paligid para hindi ka nervyusin. Okay? Yes, tita. Sang-ayon ito. Agad silang nilapitan ni Jay habang pababa sila ng hagdan. You're very beautiful. Bulong nito sa kanya habang inalalayan siyang bumaba. Don't you know that you're the most beautiful woman I ever seen in this party? Hindi pa rin to inaalis ang tingin sa kanyang mukha. Sos, bolero ka talaga. Nakaramdam siya ng pamumula ng mukha, pero hindi siya nagpahalatang kinikilig siya sa mga paraan ng pagtitig nito. Wala pa kasi si Dayan, kaya ako palang nakikita mong pinakamaganda rito. Biro niya. Agad na binati niya sina Samantha at Carlo na makita niya ang mga ito. Kaya hindi na niya nakita ang naging reaksyon ni Jay sa huling sinabi niya. Natahimik ang mga bisita nang umupo si Giselle sa harap ng piano. Sinimulan nitong tugtugin ang Someone's Waiting for You. Pati si Jay ay natahimik din na makitang tumutugtog ng piano ang pamangkin nito. Baka sa mukha nito ang kagalakang nararamdaman nito. Kinuha nito ang kanyang isang kamay at masuyong pinisil iyon. Thank you, Micaela. Walang pangingiming ginawaran siya nito ng halik sa kanyang mga labi sa harap ng mga bisita. Namumulang tinanguan niya ito. Pagkatapos niyang pakainin si Giselle, ay pinatulog na niya ito sa kwarto. Nang masiguro niyang maayos na ang kalagayan nito, ay bumalik siya sa ibaba upang i-check kung may kailangan pa sa ginaganap na okasyon. Pagkatapos niyang kausapin ang mga katulong sa kusina, ay sunod niyang pinuntahan ang buffet table. Palabas pa lang siya ng pinto, nang biglang may humarang sa kanya. Nice suit, sabi ni Dayan. Gulat na napaatras siya. Nahalata niyang marami nang nainom ang babae dahil namumungay na ang mga mata nito. You are beautiful. I agree. Itinaas pa nito ang hawak na kopeta.
Pero kahit balutin man ng mamahaling damit ang katawan mo, mahirap ka pa rin. Isa ka pa rin muchacha. Sabi nito, na lumakas ang boses. Shut up, Dayan! Hinanaan niya ang boses sa takot na maagaw ang atensyon ng mga bisita. No. You shut up. Hindi naman ito nagpaawat. Lalo pang lumakas ang boses nito. Dahilan para mapalingon sa kanila ang mga bisita. Hindi ba dapat ay nakasuot ka ng damit pangkatulong at tumutulong sa mga pag-aasikaso sa mga bisita? Ang kapal din talaga ng mukha mo. Ano? Wala ka bang talagang delikadesa at ni hindi ka nahiyang makihilobilo sa mga bisita ni Jay? Pasuray-suray na lumapit ito sa kanya. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Dayan. Huwag kang mag-skandalo rito. Wala akong panahon para makipagtalo sa iyo. Dali-dali niyang tinalikuran ito. Pero sa ginawa niya, ay lalong nagwala ito. Hey! You! Sigaw nito. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita. Walang modo. Palibhasa'y katulong ka lang, kaya hindi ka marunong rumispeto. Namula siya sa matinding kahihiyan. Kung maaari lang na lumubog siya sa kinatutuyuan niya upang makatakas sa sitwasyon na iyon. Ang hirap kasi sa iyo. Hindi ka marunong umintindi. Palibhasa'y tanga ka. Mahirap ka nga ilusyonada ka pa. Patuloy na pagkakantsaw nito. Akala mo ba'y papatulan ka ni Jack? Tumawa ito ng pagang at may kalakip na pang-uuya. Hindi mangyayari iyon dahil akin lang siya. Hindi ang katulad mo lang ang ipapalit niya sa akin. Kaya pwede ba? Huwag kang mag-iilusyon. Hindi kayo bagay. Kaya kung ako sa iyo, maghahanap na lang ako ng ka-level ko. Tapos ka na ba? Wala ka na bang ibang sasabihin? Nagigigil na hinarap niya ito. Halos manginig ang kanyang boses sa galit. You've done too much, Dayan. You don't know whom you're talking to. Kahit katulong ay wala kang karapatang insultuhin ako dahil hindi mo ako kilala. Baka mapahiya ka lang kung ipapakilala ko ang sarili ko sa iyo. Matamang tinitigan niya ito. Pero hindi ko gagawin iyon dahil hindi ako katulad mo na may makitid na pag-iisip. Idinutdot niya ang isang daliri sa sentido nito. Tumaas na rin ang tono ng kanyang boses. Wala kaming relasyon ni Jay, kung iyon ang inaakala mo. Hindi ko siya inaagaw. Pigil ang boses na sabi niya. Ngayon, kung gusto mong magwala rito, go ahead. Huwag mo lang akong idamay dahil wala akong masamang ginagawa sa iyo. Pagkasabi niyon, ay patakbong bumalik siya sa loob ng mansyon. Karen Micaela. Napatigil siya sa paghakbang nang marinig niya ang pamilyar na boses na iyon. Isang tao lang ang tumatawag sa kanya ng buong pangalan niya. Lalo na kapag nasasagad niya ang pasensya nito. Ang kanyang papa. Nilingon niya ang pinanggalingan ng tinig. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang makita niya ito. Papa? Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya pagkakita niya rito. Patakbong sinugod niya ito ng yakap. Papa, I'm sorry. I'm really sorry. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. It's alright, Iha. Hinayaan itong may ibuhos niya ang bigat ng kanyang dibdib. Papa, lumuluha pa rin tinitigan niya ito. I think we better get inside para makapag-usap tayo ng maayos. Pinagtitinginan tayo ng mga bisita ni Jay. Baka magtampo siya dahil inagaw na natin ang atensyon na dapat para sa kanya. Dahil siya ang celebrant. Pabirong sabi nito. Iginiya niya ito patungo sa sala na nasa ikalawang palapag. Papa, I know this is not the right time and the right place.
for me to ask you about this matter. But I can't wait any longer. Buo pa rin ba ang plano mo tungkol sa amin ng kaibigan mo? Agad na tanong niya nang makaupo sila sa sofa. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi ako pwedeng umatras pa. Tuloy pa rin ang plano, Iha. Hindi magbabago iyon. Pero hindi kita mamadaliin. I will give you enough time to think about it. Gusto ko ikaw ang kusang pumayag na magpakasal sa kaibigan ko. He's willing to wait. Ang sabi niya ay hindi naman daw siya nagmamadaling maikasal kayo. He is really nice, anak. Sana'y pagbigyan mo siya ng pagkakataon. Papa, mangiyak-iyak na tinitigan niya ito. Talagang wala na yata siyang kawala sa plano nito para sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.